Matapos makaalis ni Joaquin, ay nagkwentuhan lang sina Lino, Tingting at Rosalia sa may ilalim ng puno ng mangga. Nang sabihin ni Aling Sally, "Roland, makikisuyo naman. Magpaningas ka na ng uling. Magluluto tayo ng inihaw na liempo at mag-iihaw na rin ako ng tuna. Siguradong miss na nilang kumain ng solid na karne." Sabi naman ni Lino, "Ako na po ang gagawa, Nay." "Okay, sige anak. Ipakuha mo na lang dito ang mga karneng ipapaihaw kapag ready na dyan ang mga baga na pag-iihawan. Kahapon ko pa ito ibinabad sa toyo, kalamansi at paminta dahil akala ko kahapon kayo darating. Kaya siguradong malasang-malasa na talaga ito dahil naka-absorb na ang marinade." "Wow, ayos po yan, Nay. Natatakam na tuloy akong kumain." Tumayo si Lino at nanguha ng mga nakachap na kahoy sa unahan. Tapos agad siyang nagpaningas sa ihawan na ginawa ni Mang Roland. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay kinuha na ni Rosalia ang mga ipapaihaw na karne dahil nakita niyang naging baga na iyong mga kahoy na pinaliyab ni Lino. Si Tingting naman ang nag-asikaso sa pagpapaihaw para meron din daw siyang gagawin. Sabi na lang ni Lino, "Dito muna kayo. Maglalakad-lakad lang ako sa labas." Sabi naman ni Rosalia, "Ano, gusto mo samahan kita?" "Naku, hindi na kailangan, Rosalia. Si Gabriel na lang muna ang isasama ko para makalabas naman ang bata." Sabi naman ni Buboy at Jenjen, "Kami rin kuya, susama." "Eh di sige, tara na." Wika ni Lino at naglakad na papalabas habang nakahawak sa kamay niya si Gabriel. Sabi naman ni Mang Roland noong magbukas iyon ng gate, "Mag-iingat kayo anak ha." "Opo tay, hindi rin naman kami masyadong lalayo. Sa mga unahang kalye lang, para lang makapaglakad-lakad ng malayo kaunti ang mga batang ito." "Lino, ingat kayo ha." Wika naman ni Mariposa na sumunod, pero hanggang sa may gate lang ito. "Oo, ako na bahala." Wika pa ni Lino. Nagsimula na ngang maglakad ang apat. Nauuna sina Buboy at Jenjen, tapos sa may bandang hulihan naman sina Lino habang nakahawak sa kamay niya si Gabriel. Sabi ni Lino, "Hindi ba kayo pinapalabas ni nanay?" Sabi naman ni Jenjen, "Hindi po kuya eh. Baka raw masagasaan kami," sabi ni nanay. "Ha? Masagasaan? Eh kahit tricycle nga ay napakabihirang pumasok dito sa area natin." "Iyon po ang sabi ni nanay eh." "Sa bagay, sundin nyo na lang din para safe. Pero kapag narito ako, ay pwede naman tayong lumabas at maglakad-lakad." Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa may dulo at may pwesto na may mga nakadisplay na mga suman at puto na gawa sa kamuting kahoy. "Papa, gusto ko niyan. Mukha pong masarap eh." "Ako rin kuya, gusto ko niyan." Dagdag naman ni Buboy. Kaya sabi ni Lino, "Sige, magsabi kayo sa tindera kung ano ang gusto nyo at ako na magbabayad." Agad namang lumapit si Jenjen sabay sabing, "Inay, pabili po kami nitong suman, 10 piraso. Tapos itong puto rin po, 10 piraso rin." "Okay, sige. Saglit lang at ipaglalagay ko kayo sa plastic." Wika ng ginang. Sabi naman ni Buboy, "Bakit ang dami mong binili ate?" Sumagot naman si Jenjen, "Bakit? Hindi mo dadalan sila nanay, si tatay, pati na sina ate Mariposa at ate Rosalia?" "Ay, oo nga pala no. Akala ko kasi para sa atin lang yan." Sabi naman ni Gabriel, "Tita Jenjen, pwede bang pahingi na ako niyang suman? Gusto ko nang kainin eh habang naglalakad tayo." "Oo sige, heto oh." Wika ni Jenjen at agad inabutan ang pamangkin. Nagulat naman si Lino
noong makitang may kulubot na kamay ang humimas sa ulo ni Gabriel na mula sa kanyang likuran. Pagkatingin pa roon ni Lino ay nakita niyang isa iyong matandang babae. Sabi pa noon, "Abay kagwapong bata, ang lusog-lusog pa." Nagulat naman si Gabriel at napatago sa likuran ni Jenjen noong makita kung sino ang humimas sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Lino dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ng matanda. Agad niya iyong tinapik sa balikat dahil alam niyang ganun ang modus ng mga mangkukulam, mambabati at kahit ng mga aswang para maglagay ng tanda sa bibiktimahin nilang bata. "Salamat po Lola sa papuri niyo sa anak ko. Pero hindi kayo dapat humihimas na walang paalam sa magulang." Tumalim naman ang tingin ng matanda. "Bakit? May problema ka sa himas ko sa anak mo? Wala kang modo. Hindi ka na nahiya. Isang matandang katulad ko ang pinagsasabihan mo ng ganyan." Sabi naman ni Lino, "Anong klaseng matanda po ba ang ibig niyong sabihin? Magbabati o aswang?" Doon na natahimik ang matanda at habang nakatitig ng masama kay Lino ay dahan-dahan iyong umuusal ng mga kataga. Sabi naman ni Lino, "Jenjen, Buboy, sa likod ko kayo." Magkakasama naman na tumago sa likuran ni Lino ang tatlo. Nagpalinga-linga si Lino sa paligid. Walang ibang tao na malapit o makakapansin sa ginagawa ng matanda. Balak niya sanang tigalpuhin dahil alam niyang mangkukulam iyon at marunong sa palipad hangin. Kaso ayaw niyang gawin sa harapan ng mga kapatid niya at maaaring makita sila noong ginang na tindera ng kakanin na pumasok sa loob para lang kumuha ng plastik at panukli. Umusal si Lino ng espiritual na proteksyon. At noong bumuga ang matanda, ay sinabayan rin iyon ni Lino ng pag-ihip ng hangin papabalik sa matanda. Nanlaki ang mga mata ng matanda noong maramdaman ang pag-init ng kanyang katawan at nagsimula na rin siyang mangati. Isa lang ang ibig sabihin noon. Sa kanya tumama ang sarili niyang palipad hangin. Kamot ng kamot ang matanda sa kanyang braso hanggang sa nangisay at bumagsak sa lupa. Sakto namang dumating ang tindera noong kakanin. "Hala kuya, anong nangyari sa matanda? Kawawa naman, tulungan mo!" Sabi naman ni Lino, "Ikaw ang naaawa tapos ako ang tutulong? E di tulungan mo kung naaawa ka pala." "Hala, ayoko kuya." "Ha? Bakit ayaw mo?" "Kasi sabi ng nanay ko, isang mangkukulam ang matandang yan. At kapag nahawakan ka niyan o natapik, ay maaari ka na niyang maging biktima at malagyan ng marka." "O di ba? May alam ka pala dyan, tapos kami patuloy ang inuutusan mong tumulong? So gusto mo kami mapahamak?" Wika pa ni Lino na may pagkasarkastiko ang pagkakasabi. Hindi naman sa ganun. Pero, bahala na nga kayo dyan. Papasok na ako." Wika ng ginang at agad sinarado ang bintana ng kanyang maliit na pwesto na pinaglalagyan noong mga panindang kakanin. Naiwan sina Lino at iyong matanda na kumikisay pa rin sa lupa. Sabi naman ni Gabriel, "Anong nangyayari sa kanya, Papa?" "Ganyan ang nangyayari anak kapag naibalik po sa isang mangkukulam ang sarili niyang palipad hangin." Sabi naman ni Jenjen, "Kuya, ano pong palipad hangin?" "Ibig sabihin noon, lason na ibinabato sa pamamagitan ng orasyon. At kapag hindi naagapan, ay mamamatay ang kakapitan noon." Paano yan kuya? Naibalik mo sa kanya ang kanyang lason. Anong mangyayari sa kanya ngayon?" Di mamamatay siya. Pero huwag kayo magpapalinlang sa mga ganyang matatanda. Sigurado akong may dala yung antidote o yung gamot para sa lason na ginawa niya. At sigurado rin ako na nariyan lang yan sa kanya. Ayaw niya pang ilabas dahil naghihintay siyang lumapit tayo para mahawakan niya tayo at mailipat sa atin ang lason. Nakatayo lang sa di kalayuan sina Lino
habang nakatingin pa rin doon sa matanda. Hanggang sa makita nilang may dinukot na ang matanda sa may tagiliran noon at noong ilabas ay isa iyong maliit na botelya tapos ininom ang laman. Sabi naman ni Jenjen, "Ang galing mo naman kuya, nalaman mo na meron siya niyan at mapapagaling niya ang sarili niya kahit hindi natin tulungan." "Naku Jen, hindi first time ng kuya mo na makakita ng ganyan. Gas-gas na sa akin ang ganyang estilo ng mga lolang mangkukulam. Di ba lola? Tama ako?" Dahan-dahan namang tumayo ang matanda at pinagpagan ang sarili. Humarap iyon kina Lino habang nanilisik ang mga mata. Sabi naman ni Gabriel ng pabulong, "Papa, gusto mo gawin ko siyang abo?" "Ha? Paano mo yun gagawin?" "Eh di sasabihin ko kay Apo Asul na ibalik niya muna saglit sa akin yung kapangyarihan ko para magawa ko yun." "Naku anak, wag. Tsaka wag kang maingay. Di ba secret lang yun?" "Ay, oo nga pala no." Sinamaan ni Lino ng tingin ang matanda. Sabi pa ng matanda, "Hindi pa tayo tapos. Mahanap ko rin ang bahay niyo." Sabi naman ni Lino, "Huwag ka na po magpagod sa paghahanap ng bahay namin. Nakita mo yung mataas na gate sa may dulo? Iyon ang bahay namin. Hihintayin ka namin roon ha." Paghahamon pa ni Lino dahil gusto niya talagang tapusin ang matanda para wala nang maging banta sa kaligtasan sa lugar na tinitirhan ng kanyang pamilya. Pero hindi niya iyon pwedeng gawin sa ganoong lugar at hindi pa lubusang madilim. Dahil malamang masama ang iisipin ng mga taong makakakita sa gagawin niya. Dumura pa sa lupa ang matanda at ngumisi, sabay talikod at umalis na. Noong malayo na iyon ay saka palang dinaglakad si Lino papauwi. Sabi naman ni Buboy, "Hala kuya, sinabi mo sa matanda ang bahay natin. E di pupuntahan tayo noon mamayang gabi." "Oo boy, tama ka. Yun talaga ang gusto kong gawin niya para masaya." "Ha? Paano yun magiging masaya?" "Basta, magiging masaya tayo kapag nailigpit na natin ang matandang iyon. Kapag hindi kasi natin siya pinatay, ay marami pa siyang mabibiktima ng mga bata na katulad nyo. Si Gabriel nga ang target niya kanina, di ba?" "O, okay kuya. Naiintindihan ko na." Wika ng kapatid at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkapasok nila sa gate, ay agad na silang sinalubong ng mabangong amoy ng inihaw na liempo. Sabi naman ni Mang Roland, "May pasalubong pala kayo ah. Pahingi ako ng isa apo." "Heto po lolo oh, kuha kayo." Wika ni Gabriel at binigyan ng isang suman si Mang Roland. Dumiretso si Lino sa tabi ni Tingting na nagbabantay ng inihaw. Ang mga bata naman ay dumiretso na sa loob at nagkwento. Noong lumabas ng bahay si Rosalia ay sabi noon, "Lino, ano yung sinasabi nila Jenjen at Buboy? Na may nakaengkwentro kayong matandang mangkukulam?" "Ay, oo. Tsaka sigurado akong aswang siya. Sinabi ko kung saan ang bahay natin para dalawin tayo dito mamaya. Ikaw na ang bahala. Hindi ko magawang maitumba kanina eh. Nasa kalsada kasi kami. Baka may makakita." "Hay, ewan ko sa'yo Lino. Napakalapitin mo talaga ng mga ganoon." "Ano ka ba? Mas mabuti na nga yung ako ang maging lapitin. Pero ang totoo, si Gabriel talaga ang target niya. Tinapik niya sa ulo si Gabriel, kaya tinapik ko rin siya agad. Doon na siya nagalit. Tapos binugahan ako ng palipad hangin. E di ibinalik ko rin agad sa kanya. Pinanood nga lang namin habang kumikisay sa kalsada eh. Pero bumangon rin noong makuha na ang gamot niya sa lason." "E di sino ang mag-aasikaso noon mamaya?" "Ikaw na. Gamitan mo ng sniper's rifle. Para kapag bumagsak na, ay saka ko na aabuhin gamit ang kuryente para walang ebidensya." "Okay, sabi mo eh." Tapos nagsalita si Tingting, "Oh, ayos na itong mga inihaw. Pwede nyo lang ipasok sa loob para makakain na tayo. Nagugutom na talaga ako sa amoy nito eh." Agad naman iyong dinampot ni Rosalia at dinala sa loob. Si Tingting naman ay dinala sa gilid ang ihawan
Tapos inilagay ang mga natirang baga sa isang lata at tinakpan para mamatay ang baga at magamit pa sa susunod ang uling. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay nakahanda na ang hapagkainan. May sausawan na rin na suka na may bawang at paminta. May mga nakahiwa rin na sibuyas at kamatis na nilagyan ng kaunting toyo. Oh, tara na, kakain na tayo. Ikaw na anak ang maglid sa pagdarasal. Wika ni Aling Sally, kaya agad nang pumikit si Lino at nagsimulang magdasal para sa pasasalamat sa kanilang matagumpay na misyon at pagkakaligtas ng ilang mga estudyanteng hikers. At ang panghuli ay ang pagpapasalamat sa napakasarap na hapunan na nasa kanilang harapan. Noong matapos ay agad nang nagsidampot ng plato sina Lino at Tingting. Sabi naman ni Aling Sally, "Bakit hindi kayo magsiupo?" "Sa sala na po kami kakain, Nay. Inutusan ko si Jenjen na mag-play ng magandang movie. Masarap kumain habang may magandang palabas." "Ay, kayo talaga. Nasa harap ng pagkain, tapos manunood lang kayo." Sabi naman ni Mang Roland, "Hayaan mo na, Sally. Halos hindi na nga makapanood ng telebisyon ang mga iyan dahil palagi na lang nasa kagubatan. Kaya hayaan mo na silang mag-enjoy saglit sa mga oras na nasa bayan sila." Sabi naman ni Rosalia, "Dito lang ako. Sawa na rin naman ako sa kakapanood. Lalo na noong panahong kasama ko si Roulette sa kwarto. Wala nang ibang ginawa kundi manood ng pelikula o di kaya series." Matapos makakuha ng maraming kanin at tag-iisang malalaking tipak ng inihaw na liempo at inihaw na tuna, ay nagtungo na sina Lino at Tingting sa sala at doon na nagsimulang kumain. Masaya naman na nagkwentuhan sina Rosalia, Aling Sally at Mariposa habang kumakain ng hapunan. Noong makatapos kumain ay kinuha ni Rosalia ang sniper's rifle mula sa sasakyan. Tapos nilinisan habang naroon siya sa labas ng bahay. Naupo naman sa hindi kalayuan sa kanya si Aling Sally. "Anak, bakit ka naghahanda ng baril? Aalis ba kayo ngayon?" "Hindi naman po, Nay. May matandang mangkukulam na aswang ang pupunta rito ngayon. Yung kinikwento kanina nila Gabriel na humawak sa kanya at nagbato rin ng palipad hangin kay Lino. Kailangan daw natin iyon iligpit dahil hindi yun titigil hanggat hindi nauubos ang mga bata rito. Dahil mga bata at dalagita ang target noon." "Ah, ganun ba? Mukhang tama nga si Lino. Minsan ang mga tao talaga, lalo na yung mga ganyang mangkukulam at mga aswang, kahit bigyan ng pagkakataong magbago at mabuhay ng mas mahaba, ay mas pipiliing magpatuloy sa masama kahit na malagay pa sa peligro ang mga buhay nila." "Sige po, Nay. Maiwan muna kita. Doon ako sa taas. Siguradong sa mga puno iyon dadapo at hindi ko makikita kapag narito ako sa baba." "Okay, sige anak. Ingat ka." Wika ni Aling Sally. Tapos sinayaan na si Rosalia na umalis. Pagkadaan naman ni Rosalia sa may kusina, ay nakita niya ang mga box ng mga grocery, iyong dinala sa kanila ni Joaquin. Kaya mabilis niyang dinampot ang isang box na Choco Mucho na chocolate at isang malaking pack ng tortillos. Saka na nagtuloy sa itaas. Nagsuot siya ng headset at nakinig ng mahinang love song mula sa kanyang cellphone. Nakapatay rin ang ilaw sa buong silid at nakasuot siya ng night vision goggles habang nakatingin sa labas. Samantala, sa baba naman, ay patuloy pa rin na nanonood sina Tingting, Lino at Mang Roland habang pare-parehong may hawak na malaking baso na may lamang malamig na soft drinks at may mga yelo pa na nakalagay. Sumapit ang alas 9:30 ng gabi. Sabi ni Mariposa, "Tara na anak, matulog ka na. Gabi na Sabi naman ni Lino, "Mariposa, huwag mo munang iakyat si Gabriel. Kailangan nandiyan siya sa upuan malapit sa bintana para kita siya ng matandang aswang na tumatarget sa kanya kanina."
Sabi naman ni Mariposa, sigurado ka ba dyan, Lino, na hindi malalagay sa peligro si Gabriel sa gusto mo? Oo naman. Unang-una, nasa loob siya ng bahay at narito tayong lahat. Kahit pa lumapit ang aswang, hindi pa rin siya makakapasok sa bahay. O kahit makadampi kay Gabriel, dahil may espiritual na bakod naman ang bahay na ito. Kailangan lang na mapalapit natin kaunti ang aswang para magawa ni Rosalia ang kailangan niyang gawin. Okay, sige. Sabi mo eh. Sige Gabriel, ilagay mo na lang itong unan sa may likuran mo. Pwede ka na matulog dyan kung inaantok ka na. Sabi naman ng bata, hindi pa po ako inaantok mama eh. Gusto ko pang manood. E di sige, manood ka. Pero hanggang alas 11 lang ha. After noon, kailangan mo nang matulog. Kahit dito na lang. Babantayan na lang kita. Okay po mama. Sagot ni Gabriel. Samantala, tahimik na kumakain si Rosalia ng chichirya noong mamataan niyang may malaking ibon ang dumapo sa itaas na bahagi ng puno ng mangga. Napangiti si Rosalia at dinampot na ang sniper's rifle at humanap ng target, pero natatakpan iyon ng mga dahon. Tinawagan ni Rosalia si Lino. Hello Lino. Oh, bakit? Nasa puno na ng mangga ang aswang. Nasaan ang mga bata o kahit si Gabriel? Nasa may sofa lang si Gabriel malapit sa bintana. Siguradong makikita siya ng aswang kapag lumapit iyon kaunti. Kaya hayaan mo lang ang aswang na kusang lumapit sa bahay. Malamang sisilipin noon ang bintana at makikita niya agad si Gabriel. Okay sige, ako na ang bahala rito kapag lumapit. Sagot ni Rosalia tapos pinatay na ang tawag. Itinigil na muna ni Rosalia ang pagkain ng chichirya at nakatutok na sa puno na kinaroroonan ng aswang. Hanggang sa makita niyang gumapang iyon sa sanga papalapit sa bahay. Maya-maya ay nagsimulang humuni ang lalamunan ng aswang na parang katunog ng patong sinasakal. Sabi naman ni Rosalia ng pabulong, nakakatawa talaga kayong mga aswang. Tahimik kayong darating. Tapos ipagkakanulo lang kayo ng sarili niyong lalamunan na kusang humuhuni. Kapag nanggigigil na kayo makabiktima. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nasa 10 metro na lang ang layo ng aswang sa bahay dahil naroon na iyon sa dulo ng sanga. Maging si Mang Roland ay nakikita na ang aswang sa puno pero pilit niyang hindi tinitignan para kunyari hindi niya ito napapansin at hindi masira ang plano na gagawin ni Rosalia. Hanggang sa isang putok ang narinig nila. Hindi yun kalakasan at hindi rin nakakagulat dahil may silencer naman ang rifle na ginamit ni Rosalia. Mas malakas pa nga ang tunog ng pagkakabagsak ng katawan ng aswang sa lupa. Sabi naman ni Tingting, ayun na! Bumagsak na Kuya Lino. Oo. Mariposa, ang mga bata ha, huwag mong papalabasin. Wika ni Lino at dali-dali na silang lumabas ni Tingting. Nakita nilang naghihingalo pa ang matanda at nasaan yung aswang pero unti-unti nang bumabalik sa pagiging anyong tao. Nang makarinig sila ng isang malakas na palahaw mula sa likuran ng pader sa bandang likuran. Sabi ni Tingting, ano yun? Sabi naman ni Lino, mukhang may kasama. Rosalia, hanapin mo. Wika ni Lino dahil alam niyang naroon pa si Rosalia sa itaas, nakaabang pa rin. Nang makita nila ang isang malaking itim na aso na tumatakbo papasugod sa kinaroroonan nila. Pare-pareho silang walang armas, kaya nagpalinga-linga si Tingting. Hanggang sa marinig niya ang sigaw ni Mang Roland. Tingting! Suluhin mo! Uwi ka noon sabay hagis ng itak na nakalagay pa sa kaluban. Nakita ni Tingting na tila siya nga ang punteriya noong malaking itim na aso. Kaya mabilis siyang humakbang at sinalubong ang inihagis ni Mang Roland na itak. Pagkasalo noon ay agad niyang inilabas ang itak sa lalagyanan. Noong mapalingon siya sa aso ay malapit na sa kanya.
Hindi na rin gumawa pa ng paraan si Lino dahil nakita niyang nakahanda naman si Tingting. Ipinadyak ni Tingting ng malakas ang kanang paa sa likuran para makakuha ng buwelo, sabay sinalubong ang aso. Tumalon sa ere ang aso at puntiryang sagpangin ang liig ni Tingting. Mabilis iyong sinalubong ni Tingting pero nag-sidestep siya para maiwasan ang malaking bibig noon. Saka itinagpas ang matalas na itak sa liig noon. Humiwa iyon ng malalim sa liig ng itim na aso. Pagkabagsak noon sa lupa ay hindi kaagad nakabangon at nahihirapang huminga dahil tila sumisingaw na ang liig. Muling pumorma si Tingting para abangan ang pag-atake ng aswang. Pero noong tumingin iyon sa kanya ay unti-unting nagpalit ng anyo at naging tao. Isang lalaking mga nasa edad 30 mahigit, balbasarado at napakatapang ng mukha. Pinilit noong gumapang sa matandang aswang na binawian na ng buhay, tapos umiiyak na humawak sa kamay. Sabi ni Tingting, "Nanay niya yata yan, Kuya Lino. Sige na, Kuya Lino, abuhin mo na sila. Nakakaawa tignan eh." Sabi naman ni Lino, ayaw niya palang mapahamak ang nanay niya. Eh di sana pinigilan niya ang pambibiktima para hindi mapahamak. Kaya walang nakakaawa sa mga ganyan, Tingting. Mas nakakaawa ang mga bata at mga inosenteng pinapatay nila. Wika ni Lino sabay kumpas ng kamay paturo sa dalawa. Doon na may lumabas na dalawang malaking guhit ng kuryente at gumapang papunta sa katawan ng dalawa hanggang sa naging abo. Noong naging abo na ay agad namang nakasunod si Aling Sally na may dalang walis. Winalis iyon papunta sa gilid ng puno. Saka nag-spray ng maraming tubig gamit ang hose na nakakabit sa gripo. Sabi naman ni Tingting, "Paano yung napuruhan ng itak ni Mang Roland?" Sabi naman ni Mang Roland, "Sa wakas, Tingting, nagamit rin ang itak na matagal ko nang hinahanda para sa mga aswang. Hindi ko talaga yan ginagamit sa ibang mga bagay. Nakahanda lang yan para sa aswang. Pinapahiran ko rin palagi yan ng langis na hinaluan ko noong Blue Sodium Solution. Kaya masasabing babad na yan." Kaya naman pala, Mang Roland, walang kahirap-hirap na humiwa sa leeg ng aswang eh. Akala ko nga nung una hindi tatalab. Saglit lang pala, Mang Roland. Huhugasan ko lang ang itak mo. Nako, wag na, Tingting. Ako na. May dugo yan ng aswang, di ba? Sinusunog yan dapat sa apoy para kumapit ang dugo na may kasamang langis para palaging mabisa ang itak sa mga aswang. Okay po. Ito po. Salamat sa pagpapahiram, Mang Roland. Uwi ka pa ni Tingting at pumasok na sa bahay para maghugas ng katawan sa loob ng CR. Sabi naman ni Lino, "Okay na, Mariposa. Pwede mo nang iakyat si Gabriel para makatulog na kayo." Sabi naman ng magandang dilag, "Ayos lang ba, Lino, kung doon ka matulog ngayon sa kwarto namin?" "Sige, susubukan ko magpaalam kay Rosalia. Susunod na lang ako roon kapag okay sa kanya." "Okay, Lino. Salamat." Uwi ka ni Mariposa, tapos umakyat na kasama si Gabriel. Pinatay na rin ni Aling Sally ang TV at nagsiakyat na sa kanya-kanyang kwarto ang lahat. Ayun mga katribo, pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento ha. Magsama-sama tayong muli sa part 337. Sa mga hindi po pala nakakaalam, nakademonetize ang channel natin na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng mag-upload sa kabila. Dahil madadamay iyon na ma-demonetize kapag nag-upload ako roon. Kaya oobserbahan ko muna ang sunod na mangyayari sa channel natin. Saka ko masasabi kung anong next step. Sa ngayon ay baka mag-upload pa rin ako rito paminsan-minsan. Kaya sana patuloy pa rin kayong umantabay ha. Maraming salamat po mga katribo. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.